tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang nagbabagang balita mula sa gitnang silangan ng ating tinutukan ngayon. Muling sumiklab ang marahas na labanan sa pagitan ng puwersa ng Estados Unidos at Iran matapos magpalitan ng malalakas na missile at drone strike ang magkabilang panig sa rehiyon ng Gulf. Kasabay nito, idineklara ng Tehran ang muling pagpapasara sa estratehikong Strait of Hormuz na nagdulot ng agarang pagtaas sa pandaigdigang presyo ng langis at matinding pangamba sa merkado. Ayon sa opisyal na ulat ng Revolutionary Guards ng Iran, matagumpay nilang tinarget ang mga pasilidad ng militar ng Amerika sa Bahrain at Kuwait. Winasak din umano ng kanilang mga missile ang mga radar system sa Oman, gayon din ang mga tangke ng gasolina at imbaka ng bala sa Prince Hassan Air Base sa Jordan. Ang mga ataking ito ay tugon umano sa patuloy na pambobomba ng Amerika sa kanilang mga teritoryo nitong mga nakalipas na araw. Sa kabilang banda, kinumpirma ng militar ng Estados Unidos na nagsagawa sila ng sunod-sunod na operasyon gamit ang mga eroplanong pandigma, barkong militar at mga drone. Tinarget ng Amerika ang air defense systems ng Iran, mga coastal radar site, kakayahan sa missile at drone, pati na rin ang mga maliliit na bangka ng militar ng Iran upang tuluyang pahinain ang kakayahan nitong manggulo sa mga karagatan at komersyal na barko. Dahil sa panibagong bugso ng karahasan, nanganganib na ngayon ang kinabukasan ng pansamantalang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran na nilagdaan lamang nitong nakaraang buwan. Layunin sana ng nasabing kasunduan na muling buksan ng Strait of Hormuz at wakasan ng digmaan pagkatapos ng karagdagang 60 araw ng negosasyon, ngunit tila tuluyan na itong gumuho dahil sa kawalan ng tiwala at mga bagong serye ng atake. Sa isang maikling panayam sa telepono sa Reuters, direktang tinukoy ni Pangulong Donald Trump ang mga naganap na pag-atake sa Iran nitong katapusan ng linggo. Hayagang sinabi ni Trump na binubugbog ng Amerika ang puwersa ng Iran sa digmaang ito. Idineklara rito na itinuturing na niyang tapos na ang ipinatupad na ceasefire, bagaman bukas pa rito naman ang kanyang administrasyon sa mga susunod na diplomasya o pag-uusap. Samantala, nagpahayag naman ng matapang na mensahe ang punong negosyante ng Iran na si Mohammad Bakr Kalibaf sa kanyang opisyal na social media account. Sinabi niya na tapos na ang panahon ng mga kasunduang pabor lamang sa isang panig tulad ng nais ng Amerika. Binalaan niya ang Washington na tuparin ang kanilang mga pangako o harapin ang matinding kabayaran at idiniyang ang katotohanan ng digmaan ay narito na ngayon. Ang digmaang ito na pinasimula ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran noong ika-28 ng Pebrero ay patuloy na nagpapagulo sa buong rehiyon ng Gulf. Dahil sa mga pag-atake ng Iran sa mga base ng Amerika sa iba't ibang bansa roon, kasama ang epektibong pagharang sa Strait of Hormuz, mabilis na tumaas ang presyo ng enerhiya na siyang nagpapasiklab sa inflation at krisis sa ekonomiya sa buong mundo ngayon. Sa isang opisyal na pahayag ng Revolutionary Guards, binigyang diin nila na ang tanging paraan upang maibalik ang normal na daloy ng mga barko sa kipot ay ang paghinto ng panghihimasok ng militar ng Amerika sa karagatan. Nagbabala rin sila na ang patuloy na pakikialam ng Estados Unidos ay maaaring magbunga ng mas malalaki at mas mapanirang insidente sa pandaigdigang sektor ng langis at natural gas sa mga susunod na araw. Dahil sa matinding tensyon na ito, umakyat ng 4% at 30 puwang ang presyo ng Brent crude upang umabot sa $79 at 31 sentimo bawat bariles. Bagaman mas mababa pa ito kumpara sa mga naunang rurok ng presyo noong simula ng digmaan, ang biglaang pagtalon na ito ay nagpapakita ng matinding pangamba ng mga mamumuhunan sa supply ng langis sa gitna ng lumalalang krisis. Ang mataas na presyo ng langis, partikular na ang gasolina, ay isang napakasensitibong isyong pampolitika para kay Pangulong Trump, lalo na't nalalapit na ang halalan sa Kongreso ng Amerika ngayong Nobyembre. Ayon sa mga opisyal ng Estados Unidos, may 20 barko ang matagumpay nilang naisabay sa kipot kamakailan, ngunit ipinapakita ng mga tracking site na halos walang gumagalaw na trapiko sa naturang daanan. Nais ng Iran na magtatag ng isang permanenteng sistema ng paniningil ng buwis o bayarin sa Strait of Hormuz na nagdadala ng sangkatlo ng kabuuang supply ng langis at liquefied natural gas sa buong mundo bago pa man magsimula ang digmaan. Naglabas din sila ng mahigpit na babala sa lahat ng mga dayuhang barko na huwag maglayag sa naturang kipot ng walang kaukulang pahintulot at lisensya mula sa kanilang pamahalaan ngayon.
Noong gabi ng Sabado, sinabi ng Iran na tuluyan na nilang isinara ang daanan ng tubig matapos magpakawala ng isang babalang putok na tumama sa isang barkong naglalayag sa hindi autorisadong ruta. Noong linggo naman, iniulat din ng kanilang militar na matagumpay nilang pinatigil at pinalumpat ang ikalawang barko na sumubok dumaan nang walang kaukulang permiso mula sa kanilang mga otoridad sa rehiyon ng Gulf. Ang bagong tatag na Persian Gulf Strait Authority ng Iran ay nagpahayag na ang pagdaan sa Kipot ay kasalukuyang hindi posible dahil sa tinawag nilang iligal na pagkilos ng militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Idinagdag pa ng ahensya na maglalabas lamang sila ng mga permit para sa mga barkong dadaan kapag naibalik na ang katatagan, seguridad at kapayapaan sa buong karagatan ng gitnang silangan sa lalong madaling panahon. Matatanda ang binawi ng Estados Unidos ang lisensya na nag-aalis ng parusa sa pagbebenta ng krudo ng Iran kasunod ng mga naunang pag-atake sa mga barko. Sa kabila nito, iginiit ng Washington na ang kanilang mga puwersa ay nakatalaga pa rin upang pangalagaan ang kalayaan sa paglalayag laban sa tinawag nitong agresyon, panliligalig, banta at mga arbitraryong deklarasyon mula sa pamahalaan at militar ng Iran. Hindi kontrolado ng Iran ang Kipot at patuloy ang daloy ng trapiko doon ayon sa matigas na pahayag ng pamahalaan ng Amerika. Ang Joint Maritime Information Center na pinamumunuan ng US Navy ay muling naglabas ng gabay na sa kabila ng matinding banta sa seguridad, mayroon pa ring mas malawak at ligtas na ruta sa timog malapit sa Oman na maaaring gamitin ng mga barko para sa kanilang paglalakbay sa rehiyon. Noong Sabado, inihayag ng US Central Command na tinamaan ng kanilang mga puwersa ang 100 at 40 target ng militar ng Iran. Sa kabuuan, mahigit 300 target na ang kanilang napinsala sa loob ng 3 gabi ngayong linggo upang tuluyang pahinain ang kakayahan ng Iran na salakayin ng mga sibilyang mandaragat at mga komersyal na barko na malayang tumatawid sa Kipot ng Hormuz sa gitnang silangan. Bilang tugon, ipinagmalaki naman ng Revolutionary Guards ng Iran na winasak nila ang isang command and control center at mga hangar ng drone sa Jordan na kakampi ng Amerika. Tinarget din nila ang isang radar site at mga rocket launcher system ng US sa Kuwait, gayon din ang mga platform ng suporta at pagpapagasolina ng mga aircraft carrier ng Estados Unidos na nakabase sa karagatan ng Oman sa nakalipas na araw. Hindi pa nagtapos doon ang ganti ng Iran dahil winasak din umano nila ang isang maintenance center para sa mga jet at isang pangunahing pasilidad ng komando ng Amerika sa Qatar. Ang seryeng ito ng mga pag-atake ay nagpapakita ng lumalawak na saklaw ng labanan na hindi lamang nakapokus sa Kipot, kundi kumalat na rin sa mga karatig bansa na nag-host sa mga base militar at pasilidad ng Estados Unidos. Para sa ating mga kababayan sa bansa, ang lumalalang tensyong ito sa gitnang silangan ay may direktang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay tiyak na magpapataas din sa presyo ng mga bilihin at transportasyon sa ating bansa na magiging karagdagang pasanin sa mga pamilyang Pilipino na kasalukuyan ng lumalaban sa mataas na antas ng inflation. Bukod sa usaping pang-ekonomiya, labis ding nababahala ang pamahalaan ng Pilipinas para sa kaligtasan ng libu-libong overseas Filipino workers na kasalukuyang nagtatrabaho sa mga bansa sa Gulf tulad ng Kuwait, Bahrain at Qatar. Patuloy na babantayan ng ating pamahalaan ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan at posibleng repatriation ng ating mga kababayan sa gitna ng nagbabadyang mas malaking digmaan.